small. You can try a set of products first that you think will fit the market and do some testing or a bonsai setup. For example, you go to bazaars, you go to different selling opportunities and see if it will earn or it will give more growth or give growth opportunities for more selling or to have it scaled. Meron po kaming kids scooters for lalaki and for girls din po. We have helmets for protection gear. We have also kids bikes, a roller skate. Meron po kami ngayon na best and tumbler po, which is the boombox luggage. For kids po siya na lagi po nagta-travel and yung mga guys, yung anak nila. mahaw. Luggage, 2-in-1 na po siya. For the kids po, pwede po siya sumakay here, tatanggalin lang po ito, then may lock po siya. For the safety po ng bata, para hindi po siya malaglag. Pwede rin po itong matanggal. Detachable po yung luggage para po mabilis makasakay yung bata. Kailangan mo magkaroon ng malinaw na vision at mission sa buhay at sa iyong mga pangarap upang ikaw ay magtagumpay. Yan po ang mindset ng business owner na si Ms. Gretchen T. Sinigay sa mga negosyo para sa iba pang inspiring business stories na isi-share namin sa inyo. Kaya naman tara, negosyo tayo. Mahaw ito bumtak na kabante. Yes. Today is a truly special and historic moment sa ating programa dahil makakasama natin ang tatlong Filipino travel legends na nakapaglakbay na sa lahat ng bansa sa buong mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakasama sila dito sa Pilipinas para sa 2nd anniversary ng Filipino World Travelers. Kaya parang baka dito ang kanito nilang inspiring journey. Makakasama natin ang travelers sa Pinama o Andresica. Kanisa guys, Bisaya guys. Medina Umanda. At syempre, Bisaya na siya. ng Filipino World Travelers, kasama po natin si Mr. Don Gonzalez. Good morning and welcome sa Bisaya guys. Good morning. At happy anniversary sa World Filipino Travelers. So, ang main mission talaga namin is magkaroon ng empower or encourage yung mga Filipinos to travel the world. Okay. And hindi lang bilang turista, but also to learn, to share mga kwento, bahagi, at maging ambassadors sa kultura natin. So, in short, traveling with a purpose. Hindi lang talaga for tourists, but tayo, pakita rin natin kung sino tayo bilang Pilipino. Sila na kayo sa group rin mo. So, we are 170 around the world. Tapos the target is to really put a check yung sa lahat ng mga bansa. Tignan mo naman yung kanyang suot, napuntahan na niya. Kasama pa ba yung mga napitikang bansa? Kaya naman ba? Kailangan pang puntahan. 50 ba? Kaya yun in 1 year? Pero guys, kanisa guys. Kaya tayo basta. Itlog Bisaya. Ang kinundak ko mo. Itlog sa bantres. Kari Bisaya. Kari bantres. So 80 years old na si Miss Odette, pero at the age of 77, ay nakompleto niya na bisitahin ang lahat ng mga bansa sa mundo. Tell us about the experience, and I wanna know, ano yung kumbaga challenges that na-encounter po ninyo? Siyempre, mahirap din mag-travel. Ma'am Odette, tell us your story po sa microphone. Yung sa Iraq, tuwang-tuwa ako, no? Kasi membro ng mobile journalist. Nakita ko agad. Sinabi, pumunta na doon sa hotel with the camera crew. Tinanong na kung bakit ako nagtatravel. Sabi ko, kasi member ako ng PGE, kailangan ma-reach ko yung 193 countries. Okay. Pagkatapos, in-interview na nga ako. Sila, palakpakan pa. Pagkatapos, pero naman yung challenges doon, mahirap din kasi akit-akit ka sa mga bundok-bundok. Pero matutuwa ka talaga eh. Alam mo, ang problema sa kanila, yung medyo mahirap din, pero gawa ng iba na paraan.
challenges ko, sa halimbawa nagpunta ako sa Sierra Leone, di ba, sa Africa. Ang init-init doon, tapos wala naman akong kilala masyado. Kasi nagtatravel ako mag-isa. Mag-isa. Gusto ko yung akong mag-isa nagagawa na after. Really nga? So, at this age po na 80, kayo po ay nagtatravel pa rin? Oo, wow. 7 times ako aalis. 7 times? Okay, wow. Alam mo, nakakatuwa. Ano kasi minsan pag sinasabi natin ako pag medyo may edad na, ang hirap na mag-travel. Pero tingnan mo naman. Sikreto sa mahabang buhay ang mag-travel, di ba?